Apat na ingredients lang guys para gumawa ng malasang palitaw, hindi bitin sa toppings at sobrang chewy at hindi matigas. Pwede nyong pang merienda and of course pwede nyong pang negosyo. So yung apat na ingredients guys, asukal, sesame seeds, glutinous rice flour, at kinayod na nyog na medyo bata pa siya. Sa glutinous rice flour naman guys, is based on my experience, bilhin nyo yung mga nakapakete na talaga siya, yung mga tig 60 pesos yata yon, 500 grams. Ayun ang gamitin nyo at wag na kayong bumili ng mga giniling na malagkit. Kung gusto nyo maging chewy ang ating palitaw. So pagkatapos, unti-unti lang natin siyang lalagyan ng tubig guys. At imi-mix of course natin dahan-dahan lang. Kung napansin nyo wala akong nilagay na asukal, yes, tubig lang muna ang ating ilalagay. At kapag naging ganyan na guys, naging doughy na siya, ay pwede na natin siyang bilugin and then pwede na natin siyang i-form at i-flatten na usual size ng ating mga palitaw. And syempre habang gumagawa nga tayo niyan guys, ay magpapakulo na tayo ng tubig at lalagyan natin ito ng pandan. Actually guys, okay lang din naman kung walang pandan guys, walang problema. Kaso meron nga kaming pandan dito sa bahay. So kaya ginamit ko na lang siya, no. And syempre, isa-isa na nating ilalagay yung ating mga na-form na palitaw guys. So kaya nga siya tinawag na palitaw ay kapag luluto na ito guys, kung malalim yung water na pinakuluan nyo ay lulutang ang ating mga palitaw. So ayun, pwede na natin siyang tanggalin pag lumutang na siya. Para naman sa toppings ng ating palitaw guys ay gumamit ako dito ng food processor at doon ko nilagay yung nyog na binili ko sa palengke guys. Dapat yung nyog na bibilihin natin dito guys ay medyo bata pa at yung parang pangbukayo pa siya. Tapos itong ating sesame seeds guys ay ni-roast ko muna yan siya sa kawali. Hanggang ito ay mag golden brown guys. So ayan, nadurog na natin siya guys. Hindi ko alam kung anong alternative natin na pwedeng gamitin para madurog natin yung ating sesame seeds and nyog. Importante guys na madurog natin siya. And then after nyan guys, actually, yung nadurog ko na siya ay sinangag-sangag ko pa siya sa kawali ng walang mantika. Yan lang talaga at medyo lulutuin natin ng konti yung nyog natin at mga nadurog na sesame seeds. So eto na guys, yung mga napakuluan natin na palitaw, pwedeng-pwede na natin itong i-dip sa ating mga toppings. Kung wala naman kayo guys, food processor, I think pwede yung almires, yung pangdikdik ng mga paminta. Make sure lang guys na malinis yon para madikdik nyo talaga yung ating mga sesame seeds na naluto na. Pero kung hindi nyo naman gusto na idurugin yung nyog, okay lang din. Basta make sure yung sesame seeds natin guys ay madudurog nyo talaga kasi yan po talaga ang magpapasarap sa ating palitaw. Kung napapansin nyo hanggang dyan ay wala pa rin akong nilalagay na sugar guys, ay okay lang yan dahil pagkatapos kong i-coat ito ng ating mga toppings ay saka ko pa lang siya lalagyan ng white sugar. Tatanong nyo kung bakit guys, ayan yung ginagawa ng mga nagtitinda ng palitaw at believe me, mas masarap kung ganyan yung pagkakagawa nyo. And of course, makokontrol nyo yung tamis, yun yung pinaka-importante kasi may mga tao talaga na ayaw nila ng sobrang tamis guys. So ayan guys yung version ko ng best palitaw. Sana gawin nyo sa bahay at pwede nyo rin gawing pang negosyo.